aarestuhin at ipapaliport ang mga dayuhan na nagtatrabaho sa Pogo na hindi pa nakapag-downgrade ng kanilang mga visa ayon sa Bureau of Immigration. Nasa humigit kumulang 20,000 hanggang 30,000 foreign Pogo workers pa ang hindi nakapag-comply 6 na araw bago ang deadline nito. Si Jason Rubrico magbabalita. Patuloy ang pagpapaalala ng Bureau of Immigration sa mga dayuhang manggagawa ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na voluntaryo mag-apply na para sa visa downgrade. Yan ay ilang araw na lang bago ang deadline sa October 15. Batay kasi sa datos ng Immigration, tinatayang aabot pa sa humigit kumulang 20,000 hanggang 30,000 dayuhan na nagtatrabaho sa POGO ang hindi pa nakapag-downgrade ng kanilang visa. Karamihan dito ay mga Chinese national at may ilan na Malaysian at Indonesian. Sa pamamagitan ng visa downgrading, pinapahintulutan ang madayuhan na i-revert ang kanilang estado mula sa work visa at maging temporary visitor visa na lamang. I-downgrade sila para sa temporary visit, that is 9A. Then they do have 59 days para sila ay umalis, ayusin nila ng papel. Before the end of 59 days, dapat umalis sila sa bansa. Ang mga hindi makakasunod ay kailangang umalis sa loob ng 59 na araw o maharap sa deportasyon bago magtapos ang taon. They have to be accountable, responsible. Whatever po kasi hindi naman po tayo, ang gobyerno hindi naman po nagpabaya para sabihan sila na mayroon tayong deadline for the downgrading of their visa. Una na ring nagbigay ng babala ang immigration na sa pagsapit ng 2025, ang mga tumangging umalis pa rin ng bansa ay maaaring arestuhin, i-deport at pagbawalan sa muling pagpasok sa Pilipinas. Yan po ang magiging action po natin. Kaya tuloy-tuloy po natin yung coordination kasi kung marami po ito, dapat coordinated to with the NBI, with the PNP, with PAO at sa lahat po. Thank you po. Sa ngayon, nasa humigit kumulang 10,000 POGO workers na ang nakapag-comply sa visa downgrading. Una nang nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga dayuhang nagtatrabaho sa POGO na umalis na ng bansa bago matapos ang taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.